kamay is a sign of surrender to God. Amen? Yes, surrender sa ating Panginoon. Inaamin na wala tayong magagawa kung wala siya sa ating mga buhay. Amen. And it's a great truth as well. Sa bawat isa po sa atin, kay Lord lang, yung kapag susuko ka, doon ka mananalo. Amen ba doon? Yes. Kasi kapag sumusuko tayo, di ba, sa mga palaro, ganyan, sa mga contest, talo tayo eh. Pero iba kay Lord. Kapag tayo sumuko tayo sa Kanya, tayo ay nagtatagumpay. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo ay magtatagumpay. Amen. At tuloy-tuloy na po ang ating gawain. Muli inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po muna tumayo. God's Word is a lamp to our feet and a light to our path. Atin pong pakinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos sa pangunguna ni Congresswoman Cherry Domingo Umali. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin mo, pinakaharap ako. Sige, sige. Ikalawang mga Kronika, Kabanata 7, Talata 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang mga lupain. Ikalawang mga Kronika, Talata 7, Kabanata 7, Talata 14. Tayong pinagpala sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Salamat po. At upang ibahagi ang salita ng Diyos, purihin po natin ang Panginoon sa buhay ng Kabanatuan Covenant Ministers Fellowship Chairman, Bishop Steve Castillo. Maaari na po tayong maupo. Magandang gabi po sa bawat isa. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat, nandito ka. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Purihin ang ating Diyos na buhay. Sa lahat ng nakatayo na narito, nakikiisa sa panalangin ng kanyang bayan. Tayo lubos na naniniwala na may gagawing dakilang bagay ang Panginoon ngayong gabi. Amen! Purihin ang Diyos sa buhay! Because God inhabits the praises of His people. Amen! Amen! Hallelujah! And we fully believe that the Lord our God will do something great tonight. Do you believe that? Say amen. Kaya gandang pagmasdan na ang bayan ng Diyos ay nagkakaisa. In the book of Psalms chapter 133 verse 1, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ligay na tutuwa. Sabihin sabay-sabay, unity! 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 Hallelujah! Purihin ang Diyos! Tulad ng aking sinabi, na sinabi mo sa iyong katabi na narito ka. Again, sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Panginoon sa buhay mo dahil buhay ka pa. Sige po. Salamat sa Panginoon sa buhay mo dahil buhay ka pa. Why? Bakit? Kasi nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kung ano ka ngayon, kung ano tayo ngayon, ano man meron tayo ngayon, ay ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng buhay sa atin at sa iyo. Amen! Kaya bawat isa na narito ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo.
Kaya sa gabing ito ay patuloy nating itataas at pupurihin ang ating Diyos na buhay at walang itataas sa lugar na ito kundi ang pangalan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Amen! Walang ibang itataas. Yan lamang. Amen! Praise God! Narinig natin lahat ang salita ng Panginoon na binasa ng ating kapatid. Purihin ang Diyos. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang sabi, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and run and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Kung ang aking bayan, sabi sa Tagalog, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masasamang lakad, aking ang didingki sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Brothers and sisters, this verse describes God's promise. God's promise. Ang talata na ito ay naka-address sa God's people, sa kanyang bayan. Partikular na ang mga Israelita sa mga panahong yun at sa pamamagitan na extension mga mananampalataya sa Diyos na tinawag sa kanyang pangalan. Sabihin sabay-sabay, Jesus! Lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Jesus! Jesus! Hallelujah! Emphasizes God's relationship with His people and the condition for His forgiveness and restoration. Mga kapatid, nilalarawan ang kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang sabi niya, akin ngang didingin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Hallelujah! Ito yung sinabi ng Panginoon na may pangako. Ang sabi niya, hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Hallelujah! Ang Panginoon ay nagsabi, maliwanag pa sa sikat ng araw. Mga kapatid, number 1, ang sabi doon, if my people who are called by my name, I will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Number 1, hear and forgive. Handang makinig ang Diyos. Makinig at magpatawad. God promises to hear and forgive His people. Number 2, heal and restore. Heal and restore. Gumaling. At ang nais ng Diyos maibalik sa dating kalagayan ang kanyang anak sa kanyang harapan. God promises to heal and restore the land. Ito ang pangako ng Panginoon. Ano pang matanggap ng tao ang kanilang pabor? Upang matanggap ng mga tao ang kanilang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan na ito, the Lord has laid down a conditions for this promise. Number 1, sabihin sabay-sabay, humility. Humility. Humble themselves. At binigyan na tayo ng halimbawa, mga kapatid. Philippians chapter 2 verse 5, mga karoon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Verse 6, na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat walang lahat ang pagkapantay niya sa Diyos. Verse 7, listen carefully brothers and sisters, kundi pagkos hinubad niya ito at agad yung alipin na nakitulad sa mga tao ay nalas at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa.
nagpakababa. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti dahil alam ng Diyos ang kabaligtaran ng pagpapakababa. Opposite of humility. What is the opposite of humility? It is pride. Pride. Ito ang nag-iisang katangian ni Satanas. Bakit siya lumagpak sa lupa? Isaiah chapter 14 verse 13 and 14, sinabi ni Satanas sa kanyang sarili. Sa salitang English ang sabi niya, you said in your heart, puso, sa kanyang puso, sinabi niya, ako ang tama. Ako ang mataas. Ako ang magaling. Hindi natin nalalaman sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, ang kanyang ulo ay may tama. Ay sabihin mo sa iyong katabi, salamat, wala kang tama. Hallelujah! Hallelujah! Sinabi rin ang kanyang salita, Mateo 23 verse 12. Mga kapatid, pakinggan po natin. Mateo chapter 23 verse 12, sinasabi, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Hallelujah! Hallelujah! Number two, prayer. Pray and seek God's prayer. Pray and seek God's praise. Because prayer is a personal and intimate communication with the living God. Amen. Kaya bayan, sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, manalangin ka na. Sige, sabihin mo. Kasi sabi sa pagkalaw, prayer. And number 3, repentance. The people of God, listen carefully. Number 3, repentance. The last conditions for His promise. Ano ang sinasabi? Turn from wicked ways. Pagtalikod sa lahat ng mga masamang lakad. Ibig sabihin, kapatid, kasalanan. Mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy na nagpapaalala sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Narinig natin ang pangako ng Diyos. Narinig natin ang nais ng Diyos. Sa bawat isa sa akin, sabihin mo sa iyong katabi, sa akin at sa iyo, ang pangako ng Diyos, pagalingin ang kanyang bayan. Amen! Amen! Sino gustong gumaling? Amen! Hallelujah! 1 John chapter 1 verse 9. Unang Juan, Kapitulo 1. Okay. Verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mga kapatid, dito papasok ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Dito papasok ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na sino mang magpakumbaba, sino man tumalikod sa masasamang lakad, at sabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panginoon, salamat. Salamat sa libo-libong tao na narito. Nilawang mo sila'y narito upang marinig ang iyong salita, ang iyong biyaya, sapagkat lahat ang naniniwala sa biyaya ng Diyos na dahil kay Kristo, siya'y namatay para sa akin at sa iyo upang ang kaligtasan ay mata mo, kagalingan, lahat, kumpleto, kung ika'y maniniwala kay Jesus.
pinapako sa krus. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! At ito maliwanag dahil sa biyaya ng Panginoon. Pwede kang tumawag, magpakumbaba. Amen. Amen. At maliwanag ang pangako ng Diyos. People of God, John 14 verse 14. If you ask me for anything in my name, I will do it, said the Lord. Sinabi in 2 Corinthians chapter 1 verse 20, it states that God's promise are confirmed and fulfilled in Jesus Christ. Meaning that Jesus is yes. Hallelujah. Again, meaning Jesus is yes and amen to God's promises. Mga kapatid, ibig sabihin sa pangalan ni Jesus, tumanggap. Hinihiling ko lahat ay tumayo sa oras na ito. Narinig natin ang salita ng Diyos. Ang lahat ng sino mang magpakumbaba, tumawag sa kanyang pangalan. Ilagay natin ang ating kanan, kamay sa aking dingding, sa ating dingding. Sige po. Sige po, sumunod kayo sa aking panalangin. Sapagkat ito ang magiging daan upang ang panalangin na sasabihin mo sa oras nito ay makarating sa trono ng biyaya ng Diyos. Panginoon, sige po, Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, kinikilala namin na kami makasalanan. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa oras na ito, pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita na Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Salamat. Salamat, Panginoon. Sapagkat naniniwala ako na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Mula ngayon, ako'y maglilingkod sa iyo habang ako'y nabubuhay. Amen! 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 I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there's a hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus on the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Yes,
Jesus. For the last time, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine to the shadows, burn like a fire.
At para naman po ipanalangin ang probinsya ng Nueva Ecija, to greet everyone and to share a message of hope and faith, atin pong i-welcome ang ating prayer warrior, Oy Matias Uman. Sa lugar na ito, aking pinahayag na ang Panginoong Jesucristo ang aking Panginoon at tanging tagapagligtas. In this place, I have declared that Jesus Christ, my Lord and Savior. Sa lugar na ito, aking pinahayag na kung ako po ay wala sa piling niya, wala akong magagawa. Apart from Him, I am nothing. Tayong lahat na nagtipon ngayong gabing ito, kinikilala ang kanyang kadakilaan. Sa bawat sakripisyo, sa bawat bahay-bahay na ating pinuntahan, sa bawat pagsusubikat, pagsusumamo ng bawat isa nandito, ginawa na natin ang lahat-lahat. Ginawa na natin ang lahat-lahat. Kaya't sa gabing ito, ating nang idulog sa ating nag-iisang Panginoong Jesucristo ang ating mga kahilingan, dalangin at sama-samang sakripisyo inaalay natin na ating sinasabi, kasihan nawa ng Panginoon ang ating sama-samang kagustuhan na magkaroon ng tunay na kalayaan sa ating lipunan. If my people called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn away from our wicked ways, I will hear from heaven, forgive our sins, and heal the land. Lunsod ng kabanatuan, lalawigan ng Nueva Ecija, hindi tayo kailanman pinabayaan ng Panginoon. Sa gitna ng napakaraming problema, pandemya, na hindi natin alam kung may bukas pa, kailanman hindi tayo pinabayaan. Sasama-sama natin ang gustuhan na magkaroon ng respeto sa bawat isa, sa bawat kahilingan. Malaki na po ang inyong sakripisyo ginawa. Sa gabi ito, muling pinamalas ang ating nag-iisang kagustuhan. Nawa, Panginoon, ang aming kahilingan na magkaroon ng bagong liderato sa lunsod ng kabanatuan. It is also our fervent prayer. It is also our prayer na magkaroon po sana ng isang kongresista na uunahin ang kapakanan ng ating mamayan to listen, to humble, and to pray. Ako po ay walang magagawa kung hindi sa Kanya. Kaya't ngayong gabing ito, tumatayo ko, and I declare that the healing of the land will start once we humble ourselves and pray. Seek His face. Talikuran ang mga kasalanan at tayo pakikinggan sa inyo pong lahat. Ibalik natin ang mataas na papuri, pasalamat sa tanging Panginoong Hesus. Ang lahat na nandito, lahat tayo may wika ng Amen. Amen. And Amen. Amen. Papuri po sa Panginoon. At para sa panalangin, para po sa Nueva Ecija, tayo po ay pangungunahan ni Pastor Doc Jason de Guzman. Amen! Palapahan nga po natin ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Sa kanyunan niyo po ang panalangin ito. At nawa po ito ay magbigay ng kapaganabangan po sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Tayo po ay pumikit at manalangin. Sabi ng Biblia, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. O Jesus, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo, aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Kami po sa gabi ito ay sama-sama nagkakaisa na nanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kami po ay nananampalataya sa iyong pangalan na anumang hingin namin
sa pangalan ni Jesus ay iyong ipagkakaloob. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa pagpapala sa aming lalawigan, ang Nueva Ecija. Salamat po sa lahat ng mga bukirin, Lord Jesus, na ikaw mismo ang nag-aalaga, ikaw mismo ang nagmamalasakit sa mga pag-aani, sa lahat po, Panginoon, ng mga kasaganahan na nararamdaman ng Nuevo Ecijano. Naniniwala po kami na ito ay galing sa iyong kapangyarihan. Oh Jesus, itinataas namin sa gabing ito ang bawat mga mamayang Nuevo Ecijano. Lord, in Jesus' name, mula sa mga 5 lungsod ng Nueva Ecija at sa 27 mga bayan at sa mahigit 800 mga barangay, Jesus, hipuin mo, Panginoon, ang lahat ng mga puso ng Nuevo Ecijanos. Naway ang pag-ibig, pagkakaisa at kapayapaan ay patuloy na maghari sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Aming Ama, kami po'y humihingi ng iyong gabay sa aming gobernador, sa lahat ng mga alkalde, sa lahat ng mga barangay officials. Bigyan mo, Panginoon, sila ng karunungang makalangit, ng malasakit, at lalong-lalo na yung takot sa pangalan ng iyong anak na si Jesus upang mamuno ng tapat at may layuning maglingkod. Itinataas ang ngalan mo sa lahat ng dako. Ganun din po, Panginoon, ang lahat ng mga guro, lahat po ng mga doktor, lahat po ng mga daang-libong mga magsasaka, lahat po ng mga kabataan, ang mga kalalakihan ng senior citizen, ang mga PWD, ang lahat ng mga pamilyang Nuevo Ecijanos. Nawa po, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng siksik, liglig at umaapaw. Patuloy niyo pong ingatan, bigyan po ng pag-asa at ibuhos niyo po ang pagpapala sa lalawigang ito. Diyos na dakila, kami po'y nanalangin lamang sa anumang mga uri ng sakuna, ang mga bagyo, ang mga baha, mga tagtuyot, ang mga sakit. Lord, ilayo niyo po, Panginoon, ang lalawigan ito sa kapahamakan. Takpan mo po ng iyong banal na dugo ang Nueva Ecija, naway ang iyong kapangyarihan ng siyang maghari sa lahat po ng mga nilikha mo, Lord Jesus. Lord, ikaw po magpaunlad ng ekonomiya ng lalawigan ito. Lord, in Jesus' name, ang edukasyon ng lalawigan ito, Lord, ay itatanghal mo sa buong Pilipinas. At Lord, hipuin niyo po ang lahat po ng mga pamayanan. Paunlarin niyo po, pagyamanin niyo po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At patuloy po namin inaiyahan ng iyong banal na Espiritu na patuloy kang kumilos sa gitna ng Nueva Ecija sa pangalan ni Jesus. Naway mas makilala ka pa ng marami at magkaroon ng tunay na pagbabago sa puso at isipan ng bawat isa. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga simbahan, ang mga lingkod ng Diyos, ang bawat mga Kristiyano bilang ilaw at asin ng bawat lugar. Lord Jesus, at sa lahat ng ito, aming Panginoon, ikaw lamang po ang aming itinatanghal. Ikaw lamang po ang aming itinataas. Ang Nueva Ecija ay para sa iyo, Jesus! Ipagkaloob mo ang kagalingan, ang kaayusan, ang katagumpayanan ayon sa iyong dakilang plano sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen! Amen and amen. To inspire us and uplift us in faith, atin pong pakinggan ang mensahe ni Doc Anthony Matias Umali. Magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat
sa inyong lahat at tayo po ay naririto sa pagtitipon. Ako po si Doc Anthony Matias Sumali. Kasama ko po ang ating pong Nero Mercado at ang ating pong 10 konsihal ng Malayang Kabanatuan. Kami po ay naniniwala at nakikisa sa ating panalangin na tayo po ay magsama-sama. Sabi nga sa Matthew 18 verse 20, "For where 2 or 3 gathered together in my name, for there I am in their midst." Tunay ang presensya ng Panginoon. Pinagsama-sama tayo. Nandito si Goboyi, si Vice Gov Lemon Umali, nandiyan po si Congresswoman Cherry Umali, si Bukal Ruben J. Ilagan, at ang buong team Malayang Kabanatuan. Pinagkaisa tayo. Kasama natin yung ating mga kaibigan. Nagsama-sama tayo sa isang panalangin na gusto lamang natin tugunan yung mga daing ng bawat isa. Gusto natin magkaroon ng kasagutan lahat ng ating mga tanong sa mahabang panahon. Wala naman tayong pwedeng lapitan kundi yung ating boss, yung ating Panginoon. Malapit na yung eleksyon sa darating na Lunes. Marami sa atin ay nananalangin. Sana maganap ko ng kagustuhan ng ating Panginoon. Dahil sabi nga niya, sa mga pangako niya, sa Deuteronomy 31 verse 6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord, my God, goes with you. He will never leave you, nor forsake you." Ang sarap ng pangako ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Hindi tayo niya pababayaan. Manalig ka lang. Ang importante, magkaisa po tayo sa Panginoon, di po ba? Wala naman tayo hangaring masama o pang sarili para sa tao. Kaya mga minamahal nating mga kasama, pamilya tayo Pamilya tayo magturingan. Kabutihan at ang ating kagustuhan sa isa't isa. Kaya nga, sabi ng ating Congresswoman Cherry, malasakitan. Diba? Magtulungan tayo. Yun lamang po yung talagang dapat nating gawin dito sa ating bayan. Hindi natin makakamtan ang tunay na kapayapaan kung puro pang sarili lamang ang ating iisipin. Kaya huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Lagi tayong mananalangin. Alam nyo, kami ng buong Team Malayang Kabanatuan, gusto namin sabihin sa inyo, patuloy kaming nananalangin sa dahilan na gusto namin linisin niyo po, Lord, yung aming isipan, yung aming puso. Gusto lang namin maglingkod Turuan niyo po kami na dapat namin gawin. Dahil wala kaming magagawa, kundi dahil sa inyo. Kaya sabi nga natin, yung ating Panginoon, sa Philippians 4 verse 13, "I can do all things through Christ, Jesus Christ, who strengthens me." Diba? Magagawa natin lahat, basta ang kalakasan ay manggagaling sa Panginoon. Kaya, magkaisa po tayo. Magkaisa tayo sa Panginoon.
siya ang kailangan natin sa ating bayan. Instrumento lang po kami. Instrumento lang po kami. Kaya kami po ay naglilinis ng aming kalooban, yung aming intensyon na paglilingkod dahil gusto namin dalhin ang Panginoon sa bawat isa. And lastly, mga kasama, without God, we're nothing. Sana po, huwag tayong susuko. I-surrender natin sa Panginoon lahat. I-surrender natin lahat-lahat sa ating Panginoon. Dahil siya lang ang kasagutan sa lahat ng bagay sa ating buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. Praise the Lord. Let us lift up Cabanatuan City to God in prayer to be led by Pastor King Meneses. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. At sa ating pananalangin, mga kasama, mga kapatid, kapamilya, nais ko pong tungtungan ang salita ng Panginoon. Sabi po sa Kawikaan 4:14-34. Righteousness exalts a nation. Ang katwiran ay nagtataas ng dangal ng isang bayan, ng isang bansa, ng isang lalawigan, ng isang pamilya. Ito po ay nasa salita ng Panginoon. Kung hahanapin natin ang kanyang katwiran, kung sikapin natin sa ating puso, ano ang mabuti sa harapan ng Panginoon, ito ang ating gawin. At sabi din po sa salita ng Panginoon, same book sa Proverbs, if the righteous are in authority, the people rejoice. Alam niyo po, naniniwala ako, sasang-ayon kayo sa akin, ang lalawigan, ang syudad ng Cabanatuan ay para sa Panginoon. Sang-ayon po ba kayo? Ang pagbabago na gagawin ng Diyos para sa city, para po sa ating syudad, alam niyo po kung saan nagsisimula? Sa ating mga puso. Kung paano tayo binabago ng Panginoon, kung paano natin hinahanap ang matuwid para sa Kanya. Meron po tayong bahagi. Hindi tayo ginawang parang robot ng Diyos. Binigyan niya tayo ng papel, binigyan niya tayo ng kalayaang magdesisyon. Kaya sa Kanyang gabay, patnubay, ang pinakamabuti po nating gawin, tayo ay manalangin. Gabayan po niya tayo ng karunungan at italaga natin na ang ating syudad ay para sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos, nakikita niyo po ang bawat isa. Salamat po. Kami ay nagtitipon dahil nais namin ng pagbabago. Nais namin ng inyong pagpapala at pagbasbas para po sa aming syudad. Patuloy po na itinatalaga po namin sa inyo ang syudad na ito. Dalangin po namin na ang pagpapala nyo, ang pag-ibig nyo, kagalakan nyo, kapayapaan nyo, ang maranasan ng bawat Cabanatuenyo. Maraming salamat po. Mayroon kaming bahagi. At ito po, sa inyong gabay, pamumuna, yung tamang pagboto. Ibulong niyo po sa aming mga puso ang aming mga dapat iboto. Salamat po, Panginoon, dahil isang pribilehiyo na kami ay gamitin niyo. Pag-isahin niyo po ang aming mga mumunting tinig, ang aming mga kapangyarihan na sa inyo nagmula, yung kalayaan na kami ay magpasya para sa aming syudad. Maraming salamat po. Ang Nueva Ecija, ang Cabanatuan ay para sa inyo. Ay para sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpalain po ang Cabanatuan. Amen. Ngayon naman po ay pagkakataon para maipanalangin ang ating mga lingkod bayan. Kaya naman po inaanyayahan po ang bawat isa na aming tatawagin na umakyat po sa ating stage upang maipanalangin ni Pastor Ferdinand Berdolaga. Tawagin po natin Ariel Severino, Titan Rivera, Michael Martinez, Ludi Lui, Reggie Gonzalez,
Tony Joqueto, Ambot Del Mundo, Janjan Cecilio, Norjan Castillo, Gabe Caling, Nero Mercado, Doc Anthony Umali, JRBN Ilagan, Kuya Lemon Umali, Oy Matias Umali, Ma'am Cherry Domingo Umali. Tayo po'y pangungunahan sa isang panalangin ni Pastor Ferdinand Berdolaga. Pwede ho ba tayong tumayo at sama-sama tayong manalangin at idulog sa ating pong Panginoon ang ating pong mga pinakamamahal na tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa pangunguna po ng ating pong ama, ng ating pong lalawigan, Governor Aurelio Umali, ang ating Congresswoman Cherry Umali, at sa lahat ng team ng Malayang Kabanatuan sa pangunguna po ng ating pong susunod na ama ng ating pong lungsod, Doc Anthony Umali. Nais ko lamang pong basahin ang salita ng Diyos na ating pong panghawakan sa ating pong paglapit sa ating pong Panginoon. Sabi po dito sa Aklat ng Kawikaan 19:21, marami ang plano sa puso ng tao, ngunit ang Diyos, ang kanyang kalooban, ang siyang mananaig at magtatagumpay. Tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon sa oras na ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami, Panginoon, ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming pong mga buhay. Sa oras na ito po, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. At patuloy po naming inaamin, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala nga po kaming magagawa. Kaya sa oras na ito, O Diyos, lahat kami na nandito sa lugar na ito ay kumukonekta sa isang Diyos na makapangyarihan, sa isang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay, sa Diyos na pinagmumulan ng tagumpay. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, muli, hindi po kami nananangan sa aming sariling karunungan. Ganon din po, Panginoon, sa aming sariling lakas, sa sariling koneksyon sa tao, kundi sa iyo kami naniniwala at nananampalataya. Dahil maliwanag ang iyong sinasabi sa iyong salita, Panginoon, na ang sino mang lubusang maglalagak ng pagtitiwala sa iyo ay hindi mapapahiya. Panginoon, narito po kami. Pakinggan mo ang aming mga daing at panalangin. At sa oras na ito, O Diyos, Lord, nagawa na namin ang lahat. Lord, isip, lakas, resources. Pero Panginoon, ang lahat ng ito ay merong limitasyon. Kaya sa oras na ito, O Diyos, ang lahat-lahat ay aming ipinagkakatiwala sa iyo. Una sa lahat, Panginoon, aming ipinagkakatiwala sa iyo ang buong grupo ng unang sigaw sa iba't ibang panig ng aming pong lalawigan. Lord, itinatas po namin ang grupo ng Malayang Kabanatuan sa pangunguna ng aming susunod na ama ng aming pong lungsod, Doc Anthony Umali. Lord, ganun din po, Panginoon, ang nag-iisang bukal na aming pong kasama sa Distrito 3, si Bukal J. Ilagan. Panginoon, sa oras na ito, amin ding idinudulog sa iyo ang susunod na Vice Governor
ng aming pong lalawigan, si Kuya Lemon Umali. At higit sa lahat, Panginoon, ang ina ng aming lalawigan, ang aming Congresswoman Cherry Domingo Umali. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming pinakamamahal na ama ng aming pong lalawigan, ang aming gobernador Aurelio Matias Umali. Sila, Panginoon, ay narito sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, una sa lahat, ang iyong pag-iingat. At dalangin namin, O Diyos, na buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo po, Panginoon, ang pabor sa bawat isa. Ibuhos mo, Panginoon, sa gabing ito ang katagumpayan na nagmumula sa iyo. At tunay nga, Panginoon, patuloy naming pinanghahawakan ang iyong pangako. Ang kalooban mo ang mangyari at maganap sa buhay ng bawat isa. Ang kalooban mo ang mangyari sa amin pong lalawigan, ang lalawigan ng Nueva Ecija. Ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari at maganap sa lungsod ng Kabanatuan. At sa oras na ito, O Diyos, Lord, we pray and we declare, let thy kingdom come and thy will be done, O God, on earth as it is in heaven. Salamat po, Diyos. At sa gabing ito, sama-sama po naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating po Panginoon. Hallelujah. Your glory, the nations bow before thee, and in this place, let your faith arise. The Philippines is forth rise. Reign, reign, oh Jesus, in our heart and in our lives. Reign,
ay muling mananalangin sa Diyos. Ang ating pong lalawigan, ang lungsod ng Cabanatuan, ang probinsya ng Nueva Ecija ay pinagpalang bayan. At ang pagpapalang ito ay dadaloy sa buong bansa. Kaya naman hinihiling ko po sa bawat isa, tayo po ay makiisa sa panalangin nito para sa ating bansa. Damhin natin mula sa ating mga puso at ituring natin ang ating sariling panalangin. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, sabi ng Kawikaan 33, talatang 12. Panginoong Diyos, sinasabi ng iyong salita na kung ang iyong bayan na tinatawag sa iyong pangalan ay magpakumbaba, tumalangin, hanapin ang iyong mukha at talikuran ng mga sama nitong lakad, ay iyong ang bubuksan ang iyong mga mata at makikinig ka sa panalangin gagawin sa damang ito. Kaya tumatawag kami sa iyong pangalan, sa pangalan na higit sa lahat ng pangalan, sa pangalan kung saan lahat ng puod ay luluhod at ang lahat ng labi ay magsasabing, siya ang Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, kami ay buong pusong nananalig na kami iyong diringgin, alang-alang sa iyong katwiran at pag-ibig sa amin. Diyos amang banal, bilang isang bansa at nagkakaisang mamayan ng mga mananampalataya sa lungsod na ito at sa probinsya ng Nueva Ecija, ngayong gabi, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakamali at pagkukulang. Sa aming mga kababayan, sa mga pagpapabaya na aming ginawa, sa kawalan ng pagmamahal sa bayan, sa laganap na karahasan, kahirapan, katiwalian, at sa kawalan ng katarungan at pagpapahalaga sa kapwa at sa kalikasan, patawarin mo kami. Tulungan mo kaming talikuran ang masama naming gawain, ang aming pagkamakasarili, at turuan mo kami na maging hangad ay ang kapakanan ng aming bayan at ang ikabubuti ng bawat Pilipino. O Diyos namang banal, dalangin po namin na iyong hipuin ang aming bansa at paghilumin ang mga sakit ng aming lipunan. Pagalingin po ninyo ang sugat na dala ng mga sakit na pangyayari sa aming paligid, mula sa aming mga pinuno hanggang sa bawat mamayan ng bansang ito. Pagkaisahin mo po ang aming mga puso't isip bilang isang bayang tinawag sa iyong pangalan at tulungan mo kaming tahakin ang landas tungo sa isang matuwid, masagana at pinagpalang bansa. Idinadalangin namin, O Diyos, ang isang malinis, mapayapa at matagumpay na midterm election sa aming bansa sa darating na Mayo 12. Nilanasan namin na iyong kilusan at ikaw ang maglagay ng mga tamang leader ayon sa iyong kalooban. Buhayin po ninyo ang pag-asa ng bawat Pilipino na magkaroon ng isang bansang may dangal at maipagmamalaki. Ang pananampalataya at pag-ibig sa bawat isa, lalo't higit sa iyo at sa aming bayan ay maghari. Muli niyo pong patagin ang diwa ng pagmamalasakitan sa bawat pamilyang Pilipino. Muli kaming magkaroon ng alab sa aming mga puso upang mahalin at ipagmalasakit ang aming bansang Pilipinas, ang lalawigan ng Nueva Ecija at ang lungsod ng Cabanatuan. Alang-alang sa aming mga anak, sa aming mga apo, at sa mga susunod na henerasyon pa ng aming bayan. At sa katapus-tapusan, O Diyos, dalangin namin ang iyong paghahari ay mahayag at manahan sa aming bansa, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang karangalan, at ang kalwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As we conclude this blessed gathering, may we carry God's peace and purpose with us. To lead us in our closing prayer, we have Pastor Sam Fornal. Ako'y ako sa pananalangin. Dakilang mapagpala namin Diyos. Salamat po dahil sinamahan niyo kami
sa gabing ito, pinagtagumpay niyo kami. Salamat po dahil hindi po namin magagawa ito kung hindi niyo kami sasamahan. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako mo. Inaangkin po namin na katugunan ng iyong mga dalangin. Dahil sinabi na iyong mga salita na kung ang inyong bayan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ang iyong mukha, talikuran ng ating mga kasalanan, ay mayroong katiyakan ng katugunan diyan sa langit. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay at maingat po namin ipinabilik sa inyo ang lahat ng papuri, pasalamat, pagsampat, pagdakila. In Jesus' name, Amen. 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 Para naman po samahan tayo sa pagse-celebrate, iniimbitahan po